Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sa ICC. Kasi may mga nasabi po dyan ang mga oposisyon, yung mga totoo pong oposisyon sa pamumuno ni Lagman at si De Lima. At ganun din po, ano po yung kasagutan ng Pangulo sa katanungan na kung saan napalaya po si former Senator Leila Junel De Lima. Ay, former Senator, mamukha demanda. At ganun din po si Bato. Nako, si Bato talagang nag-iingay. Nagpapapansin po si Bato, no? Matagal siyang nanahimik, ilang linggo, tapos ngayon pasok HOREJK hearing, ayun, nag-ingay na siya. May sinabi rin siya diyan sa pagkakalaya ni De Lima. At isasama natin dito mga kababayan, no? Yung kanyang mga pahiwatig na naman. Sobra siyang maingay ngayon dito po sa imbitasyon sa hearing ng EJK ng War on Drugs ng kanyang amo na si Duterte, no? Ewan ko, pabago-bago po. Pabago-bago po no? Yung sinasabi niya, dito nga, meron pang video tayong isasama dito, mga kababayan. No? Mamaya-maya lang isasama natin ito na video kung saan galing po ito sa UNTV, yung kanyang kapihan sa Senado, no? Siguro iuhuli na lang natin ito, 4 minutes video. Ang dami niyang sinasabi, mukhang tulad ng sinabi ko sa isang video natin, hilong-talilong po siya. Ayaw ko na magsabi, hilong-talilong na ako. Ito po yun, no, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nag-share ng kanilang blessings tulad po ni Miss Beth M. Maraming salamat po, at ni Miss Carclea. Maraming salamat sa pag-share nyo ng inyong mga blessings, no? At ganun din po sa mga katuwang natin sa video premiere at live stream, sa mga moderators natin, no? Talagang kinakailangan nating may moderators para makontrol nila yung sa chat box. Yung po ang trabaho ng moderators, to aid, to help the host or the live streamer na ma-moderate yung chat box. Kasi kung hindi natin ma-moderate yan at may mga pumasok na mga ulaga, maari tayong ma-kick out. So yan ang isa sa mga responsibility ng may moderatorship. Baka hindi nyo po alam yan. Yung mga iba na nang sasabing wala kang jacket, nilalamig ka, di lamigin ka dyan. Hindi po ako yung ganun na mauuto ninyo. Si Ai Chang nga nagre-request, brother, bigyan mo na. Hindi. Hindi. Mat ka na, magpalipad ka pa dyan, bala ka. Mas kinakaibigan pa kita, bala ka. Hindi ka naman nagmo-moderate Gusto mo lang mablo ka di ba? Tama mali. Magalit kayo kung magalit kayo. Wala akong pakialam. Gusto nyo mag-vlog na din kayo. Para makapagbigay kayo ng jacket, di ba? Yung iba kasi dyan may jacket lang para sabihin, ay may jacket ako doon kay Toki. So, sikat ako. Tangina. Kaya ako binigyan ng mga jacket yung mga yan kasi kilala ko yan. Nakilala ko sila na. Talagang I can trust them. Yung mga may jacket dyan. Kaya kung wala kayong jacket, hindi tayo ganun. Sobra ng dami ng moderator. Tama na sila dyan. Tama na yung may mga 15 akong moderators dyan. Meron akong kaibigan dyan, hindi nyo kilala, na YouTube moderator. Kaya wag kayong gagago-gago. Talagang mawawala kayo sa face ni YouTube pag yan nagalit sa inyo. At meron din akong advanced moderator. O yan. Diba? Diba? Lakas natin kay YouTube. Hi YouTube. So eto po, no, hindi ko na po isa shout out lahat kasi hindi naman ito video premiere ba to? Ai Chang? Wag na, basta shout out po lahat sa inyo, no. God bless po sa atin, no. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel.
So eto po mga kababayan, puro quote card ito galing sa Impact Leadership at Pilipinas Today, no? Gagamitan na lang natin para mabilis ang ating vlog. Minsan po sa editing, nauubos ang oras natin kasi kailangan nating kunin yung article, i-cut, copy, paste, ano, ganun, ano. Itong Impact Leadership, saktong-sakto, no? Pag in-split mo yung screen, saktong-sakto sa screen natin, hindi na tayo matatagalan. Mabilis ang ating editing at uploading, no? Minsan, umaabot ako ng 4 na oras, 5 oras sa pag-i-edit lang ng isang video. Totoo po yun, ang hirap po, no? Tapos may mga pasaway pa dyan, no? Mga nagtatampo, mga... Hindi ko na babanggitin, baka lalong magtampo. Mag-unsub pa, wala na. Eto po, natanong po ang Pangulo dun sa isang interview, no? Ang sabi po, tinanong dito, ano pong masasabi ng Pangulo sa pagkaka-acquit kay Senator Leila de Lima, former Senator Leila de Lima, sa mga drug charges na ipinal sa kanya ng former administration ni Digong. O, sabi ng Pangulo, well, maybe this is something we should show the ICC. The judiciary is working properly. Our investigative services are working properly. Former Senator de Lima has been acquitted. I don't know what further comments there could be. Dumaan siya sa paghusga, na-acquit siya. We still stay with our position that the ICC had no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force. We have a working judiciary and do not require any assistance in that regard. So, ayan po yung take ng Pangulo. Talagang pinaninindigan niya po, mga kababayan, yung kanyang posisyon na yung jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Tulad nga po ng nasabi ko sa LS natin kaninang umaga, that ito, sa tingin ng oposisyon, yung legit na oposisyon nila Lagman, pinoprotektahan ng Pangulo pa rin ang mga Duterte. Kasi sabi na po ng Supreme Court, nagbigay na po ng desisyon ng Supreme Court that the ICC has a jurisdiction on the time frame where the crimes are committed na kung saan tayo pa ay member ng ICC. May jurisdiction sila doon. They have to investigate that one. So hanggang doon lang, kung anong year yan, anong months, anong day, may jurisdiction ng ICC para patunayan. Kaso ang sabi ng Pangulo, nilahat ng Pangulo no, they don't have any questionable ang jurisdiction. Paulit-ulit niyang sinabi yan. Di ba nangamba nga si Bato dyan? na natakot siya na sinabi ni Trillanes na they are investigating, sabi lang. Alam niyo naman si Trillanes magaling maglaro yan di ba? Magaling siyang military di ba? Nakuha niyo yung punto ko. Kung sinabi ng Supreme Court, yes, they have jurisdiction on that time frame. Pero sabi ng Pangulo, no. It's the President's decision pa rin. Now, if they have a problem with that, they can sue the Marcos administration, no? I-demanda nila. I-challenge nila ang Pangulo sa korte. Dalhin nyo sa tamang forum. Hindi naman matatakot yung Pangulong Marcos. Aatin at aatin yan. Hindi tulad nila Quiboloy at Digong yan. Natakot. Diba? Sa dami ba naman ang demanda nila? 1,000 cases ang mahigit na dinimanda sa kanila ng mga dilawan, ng mga anti-Marcos. Sa palagay nyo, yan lang. Hindi harapin ng Pangulo. Diba? Sinabi niya lang, tingnan nyo nangyari kay De Lima, that is a classic example that we have a working judiciary. Pinapakita niya lang yan. Di po ba? Ngayon, meron dyan isa na taga Bicol representative, si Edsel Lagman, no, na kinokontra yan. It doesn't tell us anything. Ito po sabi ni Lagman. Inglesero to si Lagman Sobrang maka-English, mga kababayan. Di ko pa narinig itong nagtagalog. No? Ayaw na ayaw sa Amerika, pero nag-i-English na nag-i-English. Hindi niya yata alam kung sinong, siguro pinipili lang nito yung kanyang mga yung gustong makaintindi ng sinasabi niya. Hindi makamasa no? As long as the former President Rodrigo Duterte
the principal instigator of the drug-related extrajudicial killings is not indicted before the proper Philippine court, the Philippine justice system still fails to work for all the perpetrators and their victims. Ayun yung take niya. Sabi niya, kasi sabi niya dito, bakit wala pang kaso versus Rodrigo Duterte? Yung sinasabi ng Pangulo na nagwo-work ang ating justice system, bakit wala pang kaso si Duterte? Ang tanong, may nag-file ba ng kaso sa Pilipinas? Kayo. Bakit yung mga kasamahan mo pumunta sa ICC instead in the Philippine government? Dahil natakot kayo na yung mga iniyupo ni Digong ay mga kakampi niya? Tingnan nyo, yung iba hindi na pumapanig sa kanya, yung mga inappoint niya. Diba? Kasi hindi nyo na-foresee. Kayo rin ang hindi nakakabobo kayo eh. Alam nyo naman na ang termino ng presidente is 1 term lang. Diba? Oh, ba't hindi nyo pinorsu? Ba't hindi nyo sinabihan si Trillanes na, file mo dito, file mo. Kasi matagal ang usad ng hustisya sa ating bansa. Ang mga kaso, pag pinile mo ngayon, it takes decades for them to adjudicate. Tingnan nyo si De Lima. 7 years. O di sana kung pinile ni Trillanes, baka mga ngayon umuusad na. Di ba? Kita nyo yung punto ko? Tapos maglilintaya ng ganito si Lagman. Babatikusin mo yung sinabi ng presidente. At least, nakita nyo, gumagana ang justice system. Pero ang lintaya niya, totoo bang gumagana? Bakit hindi pa nakakasuhan si Digong? Sisihin mo yung kakampi mo. Why did you go right away to the International Criminal Court? Why you did not challenge first o simultaneously challenge the authority of Digong about the drug war? Diba? Para kung hindi man mag-take effect sa ICC, you still have a case dito sa bansang Pilipinas. O tapos maglilintaya ka ng ganito. Ito nga pong nandito sa kanyang dito sa Pilipinas Today. Sabi niya pa dito sa ex niya, the much belated acquittal of former Senator Leila de Lima of all the Duterte fabricated drug charges against her does not evince. Does not evince. You see that the word evince? Parang nagpapatunay that the Philippine justice system is working for all drug offenders and victims. Complementarity of a working justice system cannot be invoked by the Philippines for exemption from the jurisdiction of the International Criminal Court in the case of the complaint for alleged crimes. Hindi naman sinasabi. Sinabi lang ng Pangulo. Diba? Hindi niya sinabing, wag na kayo, bawiin nyo na yung pinal nyo sa ICC. Ikaw naman Lagman, Diba? Ikaw naman Lagman, sobra ka eh. Sinabi lang ng Pangulo, pinapakita lang ng Pangulo that we have a working judiciary. Hindi naman niya sinabing, bawiin nyo na Trillanes yung inyong ipinal na kaso sa ICC. Dito nyo na lang dalin. Ang tanong, sino magsasampa ng kaso laban dito kay Digong at sa mga cohorts niya? Sino? Yung ginagawang hearing ni Benny Abante ng 6th District ng Manila, sino ang gagamitin nila para mag-file ng kaso dyan? Commission on Human Rights? So be it. Diba? Dapat matagal nang ginawa ito ng Commission on Human Rights. Anong ginawa nila? Bakit hindi rin dahil walang nag-file ng kaso ng mga pulis? Sabi nga dun sa hearing na yun, bakit? Tinatanong nila, bakit yung mga kapulisan walang ipinal na kaso sa mga yan? Thousands of deaths, thousands of EJK. Bakit? Kasi kung may lalapit na pamilya ng biktima, probably they will be the next victim. They will be the next one lying 6 feet below the ground. Sa takot na rin nila, para hindi na lang sila tatanggapin na lang nila, sinapit nilang karumal-dumal sa kamay ng mga otoridad. Ganun eh. Tama yung sabi ni Representative Acop, because of fear, sa takot, because of our fear, hinayaan na lang natin, we enabled this monster and his minions to do their bidding. Wala eh. Walang nag-file ng kaso. Even the authorities are blinded because of also of fear. Babalikan at babalikan sila. Si Digong ang isa sa mga parang naging master ng mga monster.
Monster siya ng mga drug lords ba? Ganon? Tatanong lang ha. Kung baga, ineliminate niya yung mga katunggali niya. Diba? O ngayon, sino ang magpapile ng kaso, Lagman? Who will instigate? Who will have the balls to go to the court and file a case against this monster? Sige nga. Ang Pangulong Marcos naninindigan lang. Malay nyo, magbago ang ihip ng hangin. Comes after 2025. We will find out. Lalong mawiwindang itong mga minions ng Duterte pag nangyari yan, mga kababayan. Sinong uutusan mo, Lagman, na mag-file ng kaso? Tell me, sino? Diba? Oh, pa-English ka pa. Ang hirap intindihin, mga kababayan. Kailangan basahin mo pa ulit-ulit yung para makuha mo yung context eh. Lagi po ganito si Lagman, di nagtatagalog. No? Oh, eto pa. Ano ang sabi ngayon dyan ni Madam Junel? Ay, mali. Madam Leila de Lima. Sorry po, Madam ha. Laging nasa isip ko kasi yun eh. Nakarobot ako, Madam eh. Pasensya po, Madam ha. Respeto. Oh, ito ang sabi ni Attorney Leila de Lima. President Marcos should aid in the arrest of former Duterte if an arrest warrant is issued by the ICC. Oh, ayan na. Di ba sabi ni Trillanes? Late June. Oy, Trillanes, 29 na sa bansang Pilipinas. Nasaan na? Oh, aantay pa ba ako ng late July? Excited ako, kung totoo nga yung sinasabi ni Trillanes. Shout out mo nga ako, Trillanes. Tangina, lahat na lang, pati kakampik ang puta. Si Ontiveros, Nadilaw, si Leila de Lima. Attorney, shout out naman. Ito po sabi niya, he must do it. He should be cooperating by now in the investigation even without yet the arrest warrant. Huh? And if the arrest warrant is there already, he must consider aiding the enforcement of that warrant of arrest. Maybe it's understandable that he would not be taking steps in so far as holding his father's regime accountable for the wrong also. O sige, kasuhan nyo rin. Diba? Kasuhan mo rin yung tatay niya. Ano sabi Normi Suani? The sin of the father is not the sin of the son. Oh. Eh di kasuhan nyo yung tatay. Buhayin nyo yung tatay kung gusto mo. Ha? Kung baga, kaya daw ayaw sumunod ni Pangulong Marcos kasi maaano yung regime ng tatay niya. Yan, tagal nyo na yan eh. Wala na pong naniniwala dyan. No? For the various kinds of human rights abuses. But this time around, you're now the president, and then you're talking here about the abuses of the wrongs, the crimes committed by your predecessor. Show to the world that you can do it. Show to the world that you stand for what is right. Uwe. Yun yung opinion niya. Ha? Pag hindi susundin ng Pangulo yan, i-connect nila kay Digong. Makadigong pa rin ang presidente kasi nga natatakot siya na mabukalkal pa yung human rights abuses nung tatay niya. Uwe. Remember, ang anak hindi katulad ng ama. Do you think hindi siya natuto? He did not learn his lesson about the past? Diba? Dapat ganun tayo. We should learn from the past so we will not commit the same mistake with it. Ang gusto lang ng Pangulo is dyan nyo sa Pilipinas i-kastigo, i-prosecute itong mga monster na ito. Why does the ICC have to meddle? Kayo nga ayaw na ayaw nyo mag-meddle ang mga Amerikano sa ating political affairs. Tapos ang ICC makikialam sa judiciary. Diba? Alam nyo naman yan selective kayo May bias pa rin kayo mga kababayan. Itong mga opposition na to, kung ano lang po ang convenient sa kanila, kung ano lang yung tingin nilang tama sa kanila, yun ang ipoploat nila. Yun yung ipaparating nila. Hindi nila iniintindi maigi. Sa ating Pangulo, hindi basta-basta siya nagdidesisyon without the proper context of the law. Diba? Hindi nyo nakuha yung gusto niyang sabihin dito? Our judiciary is working properly. Dito muna. Kasuhan nyo. Aminin nyo, nagkamali kayo ng pagpunta ng kaso sa international community. Ba't nyo pinunta ng ICC? Meron namang korte dito. Diba?
ginudge nyo kaagad yung korte. Kasi sabi nyo, most of the appointed judges ay tao ni Digong. Kung tao pala ni Digong, sino ba yung Gito na yon? Si Judge Gito. Sino nag-appoint sa kanya? Di ba? Bakit na-acquit si De Lima? Di ba? Tama, mali. Matindi ang paninindigan ng Pangulo. Say it so, kung yun na nga yun. Di ba? Ang gusto niya lang, huwag kayong makialam. Antayin muna natin kung tama ang magiging desisyon ng ating judiciary. Tama ang judiciary kay De Lima. Why not give the same precedence to these monsters? Dito natin sila gisahin, hindi doon. Kasi they're still be accorded with the rights as a Filipino citizen. Yun po yun. Huwag nating ibigay ang ating kapwa Pilipino sa banyaga. Kayo nga galit na galit Ulitin ko sa banyaga sa mga Amerikano Sasabihin nyo, tuta ng Amerikano si Pangulong Bongbong. Yan ang sabi ni Castro pero pagdating sa ICC, di ba mga banyaga din yan? Sino ba yan? Mga Pilipino ba ang mga judges dyan? Di ba mga banyaga yan? Di ba? Sige nga, hindi sa pinoprotektahan ko si Digong. Ako gustong-gusto ko papasukin ng ICC. Pero ang sabi ng Pangulo, hindi pwede. Di doon ako sa desisyon ng Pangulo. Kung may problema kayo dyan, Lagman, Hontiveros, kayo dyan, De Lima, kayo dyan, Castro Brosas, no? Di mag-file kayo ng kaso. Kasuhan yung Pangulo. Di ba? I-challenge nyo yung kanyang kautusan. Diba? Pero sa akin, kung ano ang desisyon ng Pangulo, dudun ako. Then alam ko, alam niya ang ginagawa niya. Ang pinapakita niya dito, the way he said that statement, the judiciary is working properly. Tingnan nyo si De Lima. So therefore, here, sa bansang Pilipinas natin, i-prosecute itong mga monster na ito. Diba? Hindi kinakailangang manghimasok ang ICC. Dahil we have a working judiciary. Hindi naman bumagsak ang judiciary natin Doon lang naman papasok yung mga yan Kung inutil ang ating judiciary, wala talaga. Doon sila papasok. Hindi. Nagkamali sila Trillanes. Dahil they already judge the capability of maging bias ang ating korte. Hindi nyo nga sinubukan. You did not even try. You just went right away. Di ba? Kasi mahilig kayo yung mapamidya Aminin nyo, nagkamali kay Trillanes. Kasi naakala nyo na forever si Digong. Hindi. Di ba? Ngayon, kitang-kita ang katangahan ninyo. Mag-antay kayo. Di ba? Antayin nyo magkaroon kayo ng presidente. O otherwise, challenge the decision of the president to the court. Yun lang yun. Ito po. Si Bato naman. Punta tayo kay Bato, no? Mga kababayan. Ito, sabi niya, nung lumaya si De Lima, ayan po, masaya daw po siya. Nang nakalaya si De Lima, gusto niya daw po siyang makaharap. I would like to congratulate her. Gusto ko sana. In fact, wala naman akong bad blood against Senator De Lima. Binisita ko pa nga siya noon sa kulungan nung ako'y Chief PMP. Kinumusta ko siya doon. Wala pong problema kung magkakaharap kami. Ayun po, di po ba? Yun ang sabi ni Bato. Ewan ko lang ngayon kung tatanggapin ka ni Bato. Ni De Lima. Eto po mga kababayan, yung video tungkol po ito sa ICC, no? I think so. Ito sa PTV, no? 6 minutes po ito, panoorin natin. Suportado ng ilang mambabatas ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailangang makialam ng International Criminal Court sa investigasyon kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyon. Si Melades Moras sa Sentro ng Balita Live. Angelique, sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa susunod na buwan, inaasang ipagpapatuloy ng House Committee on Human Rights ang kanilang pagtalakay sa war on drugs ng dating administrasyon. Kaugnay nga niyan, may pahayag ang ilang kongresista hinggil nga sa issue ng ICC. Sang-ayon ang ilang kongresista sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na kailangan pang manghimasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas para magsiyasat hinggil sa naging epekto ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon sa presidente, patunay ang naging paglaya ni dating Senadora Laila de Lima na gumagana naman ang ating sariling judicial system. Maybe this is something we should show the ICC. Tignan mo, our judiciary is working properly. All our investigative services are working properly. We still stay with our position that the ICC has no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. Sabi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, tama ang pananaw ng presidente. Anya, mayroon din naman kasi tayong mga otoridad at sistema at hindi na kailangan pa ng mga dayuhan na makialam dito. Para na ma-insulto sa ating judicial system natin na, "Oy ICC, tulungan nyo kami, di namin kaimbestigahan ito." Kaya naman natin imbestigahan. So, I agree with the President 100% na gumagana, working yung ating judicial system. Ganyan din ang paniniwala ni House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. Sa katunayan sa ngayon, masusi na rin nilang iniimbestigahan ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. The reason why na iniimbestigahan natin ito sa committee domestically upang hindi na pumunta pa ang mga biktima sa ICC para dumulog sa kanila, and we cannot actually prevent them from going to the ICC, di ba? That to be done domestically. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hulyo, inaasahang ipagpapatuloy ng Human Rights Committee ang kanilang investigasyon. Kahit naghayag na ang kampo ni Duterte at Senator Bato de la Rosa na hindi sila dadalo rito, umaasa pa rin ang komite na magbabago ang kanilang pasya. Hanggang dyan na lang pala mga kababayan kasi yun ang punto natin eh. Yung mga mambabatas, mostly yung mga congressman, nagpahayag ng suporta sa Pangulo. Tama rin naman yung explanation ni Representative Benny Abante. Magastos. Pupunta ka ICC, mamamasahe ka, mag-hotel ka. Sinong magpro-provide sa'yo ng financial mo? Diba? Diyan na lang, domestic. Diba? Tama, i-file nyo domestic. Hindi yung, punta kayo doon, hirap-hirap. Okay? So, we have a working judiciary. Tingnan nyo yung nag-iimbestiga sa EJK sa House of Representatives. Tama yung mga punto nila. Tapos kayo, gusto nyo, pasok dito. Kung tinawag yung mga witnesses sa ICC, popondohan nyo? Diba? Sino ang magpopondo? Eto naman, mga kababayan. Yung mga sinabi ni Bato, tungkol dyan sa itong pag-invite sa kanila sa EJK dyan sa Kongreso. Ito po, sabi niya dito, yung tungkol kay Manuel. Invitation to attend the investigation into the EJ case during the Duterte. Initially, nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte, then mapilitan akong mag-attend talaga. Dahil doon, I don't want him to face the hearing siya lang. Talagang sabi niya nga, diba, sa isang vlog natin, a-attend lang siya if and only if Digong will attend. Sasamahan daw niya. But I have received information na talagang ayaw niyan pumunta, okay? Expected naman talaga natin yan na kapag yung mga lalo na yung mga makakaliwa na mga miyembro ng lower house ay siguradong they will be ganging up on me. Pagtutulungan daw siya nung tatlo. Sino ang nag-file ng resolution? Di ba? Sino ba nag-file ng resolution? Di sila makabayang black. Talaga namang gigisahin ka doon, Bato. Eto pa, sabi niya, meron naman talagang political motive. Gusto talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte. Siyempre, siya ang responsible dyan eh. Ito nga, why go to ICC na functioning naman yung ating mga korte? Ginamit niya, gamit na gamit nga nila ang sinabi ng Pangulong Marcos. Tignan mo. Diba? Dalhin daw dyan sa local court. Tanong. Bato? Pag dinala sa local court, sa ating korte, at sinabi na yung kaso nyo pala ay non-bailable, haharap ba kayo? Yan, paulit-ulit mga kababayan. Si Quiboloy, okay sana, sabi niya, dalhin nyo sa proper court. Pero nung nalaman niya na yung isang kaso niyang qualified
human trafficking is non-bailable. Pag non-bailable, mga kababayan, diretso oblo ka. Tapos mong humarap sa korte, sasabihin ng judge, go to jail. Wala kang bail. Hindi na nagpakita ang kupal, nagtago na. Ang yabang, di ba? Yabang sabihin, dalhin nyo sa tamang forum sa korte. Ayun. Nung nalaman na, ay, non-bailable pala, ay, takbo na ako. O ngayon si Bato, sinasabi nila, pati si Roque, yung House of Representatives ay hindi tamang korte. Sarsuela. O ngayon, ano nangyari? Paano pag dinala yan sa korte? At ulitin ko, nalaman nyo na non-bailable. E di kinain nyo yung sarili nyo, yung kinain nyo yung sinabi ninyo. Kain suka kayo. Hindi naman pala kayong magpapakita. Baka matulad ka rin kay Quiboloy na, oy, overuse of power. Ay na, mga sinungaling na, duwag pa. O ito, ano ang sabi dyan ni Bato de la Rosa sa kapihan nila sa Senado? Ha? O ito, 4 minutes ito. Baka tingnan natin kung ano yung masustansya, di ba? Gurgur, Maritel T. Ito po. Case closed na. Hindi talaga ako pupunta. Desidido na si Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara sa pinaguriang madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Paliwanag ng senador, pinag-iisipan pa niya ito nung una dahil mapipilitan siyang dumalo kung pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit nagsabi na rin umano ang isang dating miyembro ng Duterte Cabinet na ayaw na rin pumunta ng former President. Si Senator Bato ang unang hepe ng Philippine National Police ng Duterte Administration at nagpasimula ng Oplan Tokhang. For me, I find it useless to attend dahil masasayang lang yung oras natin at pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? Ngunit kahit hindi siya dumalo, pabor pa rin umano sa senador ang pagbuhay ng investigasyon ng Kamara sa war on drugs. Tingin niya, patunay umano ito na hindi na kailangang dalhin sa International Criminal Court o ICC ang pag-iimbestiga sa Duterte drug war. Makakakala ninyo, ako'y naiinis sa kanilang ginagawang investigasyon. Bagkos ako'y nagpapasalamat sa kanilang ginagawa dahil nga it only goes to show to the international community that the criminal justice system is perfectly functioning here in the Philippines at wala na silang pakialam dapat dahil talagang gumagana not only the criminal justice system but including the legislature. Hindi na ipagkait ang hustisya dito sa ating bansa. O ayan po, putulin na natin dun. No? So, di na siya atin. Hindi atin yung bus ko eh. No? Paulit-ulit lang tayo. Pero, mga kababayan, ang nakakatuwa doon yung sinabi niyang, paulit-ulit lang naman yung tanong dyan. O diba, Miyu? Ano masasabi mo? Nahuli nyo? Paulit-ulit lang naman ang tanong dyan. Ano nun? I-relate natin sa kanya, sa ginagawa niyang hearing, lalo na dun sa PDEA leak. Is coming out from the horse's mouth. Lumabas din yung katotohanan. O di pa ulit-ulit ka din. Sabi niya, kung meron namang substance, bakit hindi dalhin sa korte? O, ano pa? Ikaw, itutuloy mo pa ba yung PDEA leaks mo? Paulit-ulit ka rin lang naman. Sa'yo na mismo galing yan. Uling-ulit si Gago. Hindi mo na nag-isip. Siya rin naman gumagawa ng hearing. Paulit-ulit din naman. Di ba si Morales hindi niya mapatigil? Your Honor. Ako po'y lumaki sa farm. Di ba natatawa na lang ako nung narinig ko ngayon. Di ba ikaw din ganun? Paulit-ulit ka rin lang naman. Di ba? It's annoying. Kung may ano talaga, dalhin nyo sa korte. Di ba? Wala. Baka pagbalik ng Senado, baka itutuloy niya pa yung hearing niya eh. Ay na, Diyos me. Hindi ko maintindihan sa Senado, no? Talagang i-milk out nila, no? Talagang ginagatasan nila yung recess nila. Hindi sila except yung sila Hentiveros, naghi-hearing. Ha? Pero si Bato, nasaan na? Ano na nangyari doon sa PDEA Lake? Wala na? Tanggal na ba yun? Tuloy pa ba yun?
Pero ang lower house talagang walang recess. Yan, ganyan, di ba? O kayo po, ano pong masasabi nyo diyan kay Bato? Talagang sa tingin ko po, sa akin, ano na to, stress na to. Pinapakita niya lang na I'm still cool, but inside me, I'm tsabog-tsabog na ako. Tuliro na ang utak ko. Pero nabigyan naman siya ng relief dahil talagang ayaw pa rin ng Pangulo na pumayag na pumasok ang ICC, mga kababayan. So, it is what it is. Wala tayong magagawa doon. No? Antayin na lang natin, baka magbago ang ihip ng hanging amihan. Baka hindi na si amihan. Baka si damuhan na. O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.